Good morning. Salamat sa Ginoo sa matagusan ato ang kinabuhi. Adto sa pagtuon sa iyang mga pulong ug atong tiwason kini nga Romans chapter 3. Kung basahon balik Romans 3:9 to 12. Atong topic, no one is righteous. Mag-setting ra na siya. Kilang. What then? Are we better than they? Not at all. For we have previously charged both Jews and Greeks that they are all under sin. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none who understands. There is none who seeks after God. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you for this beautiful morning. We thank you for the privilege of hearing your word. Lord, we ask for your wisdom that we may understand it and be able also to teach this to others. Be glorified in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. So, morning usa ka portion sa scripture sa Romans nga popular or familiar, sikat kayo. O ang pag-recognize sa sala sa tao o sa guilt sa tao maoy usa sa great element. Una nga great element sa gospel ni Ginoong Hesukristo. Ang iglesia sa kalibutan karon anaa aron magsangyaw, magtudlo nga ang tanang tawo makasasala. Nga aduna guilty sila atubangan sa usa ka balaan nga Dios. Tinuod nga guilt, di lang kay psychological, di lang kay emotional guilt, kundi tinuod nga guilty atubangan sa balaan nga Dios. Kita ang tanan in fact nakasala batok sa balaan nga Dios. Og tungod kay nakasala man responsable ni anang salaa. Og diha kanunay magsugod ang ebanghelyo. Og mao ni ang gibuhat ni Paul dinhi sa libro yang letter sa Romans. Hangtod sa chapter 3 gikan sa chapter 1, hangtod sa chapter 3 gikan pa 1 verse 18 hangtod sa chapter 3 verse 19. Naghisgot siya, gitagsa-tagsa gyud niya aron maklaro sa tao nga ang tanang tao makasasala ug walay excuse ug walay ika-excuse sa Dios. Hangtod pa sa chapter 3. Giuna niya ang kadtong dayag kaayo nga mga immoral wicked life. Then sa chapter 2, bisan pa man ang mga moral o religious nga tao, nakasala gyapon sila batok sa Dios ug tungod niana angay hukman. Og sa apil na chapter 2 ug chapter 3 ang mga Hudiyo. Even ang mga Hudiyo now karon, this is a summary sa chapter 1 to chapter 3 ni Paul, gisummarize niya o giklaro niya aron ang tao walay ikatubag o ikarason atubangan sa Dios, that every mouth is stopped. Ang tanang tao guilty atubangan sa balaan nga Dios. Ug nasayod si Paul nga ang tao mo resist ni ana og mo deny ni ana ang realidad sa ilang pagkamakasasala. Og mao nang nini dinhi sa chapter 3 iyang gi-sum up og naghimog final strong argument aron ipakita sa tao nga total ang pagkamakasasala sa tao. Iyang gi-argue nga pinaagi sa creation, pinaagi sa testimony sa creation, ang tao nakasala, makita unta sa tao sa creation chapter 1 nga adunay Dios, adunay gamhanan, pero ang tao nag-reject, nag-deny ni ana. Pinaagi sa history, ang Dios nagpadayag sa iyang gahom sa history, hantod pa ni Jesus Christ, iyang gipakita ang iyang gahom, pero ang tao daghan gihapon ang nag-reject ni ana. Unya din si Paul gihapon hangtod sa chapter 3 ning argue based sa logic or sa reason. Gigamit niya ang logic ug ang reason.
Gipakita niya nga makasasala gyud ang tao. O lastly, karon nga portion kani atong passage kani ang atong text. Last nga argument ni Paul, gigamit niya ang scriptures. Kutob ni sa verse 18 or 19. Naglista si Paul og mga charge nga gikan sa Dios, gikan sa pulong sa Dios. You see? Gikan sa testimony sa creation, pinaagi sa history, gipakita nga makasala ang tao, gamiton ang logic, gigamit ni Paul ang logic, ang reason, makita gihapon nga makasasala ang tao. Now, gigamit ni Paul ang pung sa Dios from the Old Testament nga ang tao makasasala na gyud. Siya ro ang tao mobalibad, but sadly mo deny gihapon ug mobalibad gihapon ng tao nga makasasala, nga dili sila makasasala. So kining verse 9 hangtod sa verse 18, so good sa verse 10 to 18, ang atmosphere niini mura ni siya korte sa Dios. Maoning hanay diri ang motif niini. Kumbaga motif sa wedding. Ang motif niini, ang atmosphere niini courtroom karon. Maoning formal nga mga words gipanggamit ni Paul. O dinhi sa korte gidala ang tao atubangan sa maghuhukom. Gi-arraign. Gipasabot ang tao sa iyang kaso. O verse 10 to 18, gibasa ni Paul ang indictment or ang charge nga gikan sa Dios, ang kaso nga gikan sa Dios ngadto sa tao. Mao ni ang atmosphere, mao ni ang picture nini, mao ni ang illustration nini. Tanang tao way mapili, everybody gidala atubangan sa korte sa Dios. Gipakita ni Paul gamit ang scriptures, gamit ang Old Testament, ang kaso niya nga gikan sa Dios. Aron makita sa tao nga siya makasasala atubangan sa balaan nga Dios. Ug mao ning pinakahabog nga argument din ni Paul, mao na iyang save the best for last. Iyang gi-save sa last argument from scriptures nga ang taong makasasala. O gigamit niya the very word of God himself. Pagpakita sa tao that man, you are a sinner, you are sinful. Gigamit ni Paul ang pung sa Dios kay mao ni perspective sa Dios pagtan-aw niya sa tao. Human na siya nagamit sa reason or logic, human na niya gigamit ang creation, human na niya gigamit ang history pagpakita sa tao. Now gigamit karon ni Paul ang pung sa Dios. Nga bisan pa mag-ancient na ang pung, ang truth, it remains the same. Tao is a sinner. O angay mo recognize ni ana aron pwede makaangkon ug maka-access sa remedy sa iyang kahintang. You see? Sa dili pa ang tao makadawat sa tambal, ilhon una sa tao nga siya masakiton. Morning Ebanghelyo, morning paagi ni Paul, ug mo nay unang dako nga elemento sa Ebanghelyo. Pagpasabot sa tao nga siya makasasala. Sa di pa matambalan ng tao, dapat makaila makasabot ang tao sa iyang sakit. Ug ang sakit sa tao siya makasasala. Now, let's go to verse 9. Trial motive, nasa courtroom. Ang feeling niini. Language is that of a trial. O dinhi gidala ni Paul ang tanang tao sa tibok kalibutan at ubangan sa Dios ug nga ang tanan guilty. Ug nagsugod siya og duha ka question sa verse 9. Interesting ug simple nga mga pangutana. Una, what then? So, chapter 1 verse 18 to chapter 3, makasasala ang tao, what then? Unsa may conclusion ni ana kay makasasala man ang tao. Unsa may angay pangsabton ni ana nga sitwasyon, unsa may kaso, unsa may conclusion ni ana tanan. Makasasala man day tanan bisan pag natay gisaligan atong relihiyon, magsalig tas relihiyon, di man day pwede.
Di man daigo nga magsalig ta sa relihiyon. Di man daigo nga magsalig ta sa atong pagkabuutan. Di man daigo nga magsalig ta ni anang pag-join og religious activities. So, unsa may conclusion, what then? Then, ay kaduha nga pangutana ni Paul diri, are we better than they? Kita nga mga Kristohanon, nahimo tang Kristohanon, but pasabot ba mas better ta kay nila kaysa ni anang mga immoral nga tao, kaysa ni anang mga religious nga tao? Mas better ba ta kay nahimo tang Kristohanon? So, atong sabton kanang we, o dili na bot pasabot nga nga ang mga Hudiyo, we Jews, tungod kay human naman siya. Chapter 2 pa, gi-address na niya ang mga Hudiyo. Chapter 3, padayon, gi-address niya ang mga Hudiyo. Now, ang we din ha, nga gibot pasabot ni Paul, kita nga mga Kristohanon. Nahimo man ta ang Kristohanon, bot pasabot ba, mas better ta kay nila nga wa mahimong Kristohanon. O ang tubag din ha ni Paul, not at all. Not at all. Yes, daotan sila. Yes, makasasala sila. Dili bot pasabot, nahimo tang Kristohanon, mas better ta nila. No? Kaysa wala pa ta mahimong Kristohanon, pareha ta nila makasasala. See? O pantos, kanang not at all. Altogether, no, no in every way. It's a no. So, tanang tao, makasasala at ubangan sa Diyos. Bisan ang Kristohanon, before siya nahimong Kristohanon, dili bot pasabot kay nahimo siyang Kristohanon, mas better siya kaysa mga dili Kristohanon. Kay kitang tanan at ubangan sa balaan nga Dios, kitang tanan makasasala. Naka-receive lang ta grace. But we are all sinners. It doesn't mean we're better than the others. Dili bot pasabot nga mas better ta kaysa ni anang mga immoral nga tao, nga nang mga homosexual, ni anang mga murderer. No. We are all sinners before a holy God. We are all equally guilty of sin before God. All of us. Everybody. No one is exempted. And that's apart from Christ. O, nag-ingon nga. Giprove na ni Paul. Chapter 1 pa. Whether Jew ka or dili Jew. Kay chapter 2 o chapter 3, Jew. So whether Greek, Gentile, or Jews, everyone, all are under sin. All of us. The entire human race. Therefore, nining chapter 3 din gidala sa korte. We are all under sin. That word there. They are all under sin. The word under, that's hupa. But pasabot niya na, it means in the power of, under the dominion, under the authority, under the control. Mo na idea niya ng under. Hupa sa Greek. Tanang tao, ubos sa otoridad, ubos sa dominion, ubos sa control sa sala, ubos sa gahom sa sala. Tanang tao. Why exempted? Kalahian sa Christians kay naka-receive of grace. But before we receive grace, all of us walay kalahian sa uban. We are all under sin, under the power, under the authority of sin. Ang sala mo'y nag-control nato. It's an all-inclusive all. Everybody. Nobody outside of that. It's everybody. Sometimes, lisod sa tao mudawat ni ana nga they're under sin. Labi na sa mga religious people. Dili sila kadawat nga sila makasasala.
Reliyoso kay sila, naningkang mo sila nga binuotan sila, grabe naman silutan pa sila sa Dios. And do you know, nga mao nay mindset sa mga Hudiyo? Bisan pag unsa ilang lifestyle, wa sa ilang mindset nga sila makasasala. Let me just show you Galatians 2:15. Mao na ilang mindset, although not all, kay na may nahimong Kristohanon, pero kasagaran nila, labi na biblical times, mao na ilang mindset, we who are Jews by nature and not sinners of the Gentiles. See? They are Jews by nature. But pasabot, dili sila makasasala sama sa Gentiles. Ang Gentiles mo ay sinners, not us. Mo na mindset sa mga Jews. Ang mga Hintil mo ay mga sinners. Dili kami. Mo nang lisod kay sila modawat sa grace, gospel of grace, kay dili sila ka-recognize, dili nila madawat nga sinners sila because the kingdom is for them. They thought they're exempted. Bisan pag unsa ang ilang lifestyle, bisan pag manglimbong sila sa tindahan, sa ilang mamakak sila or motreat sila sa ilang kapwa Hudiyo, dili maayo. Pero dili sila sinners, mo na ilang mindset. Ang mga Hintil mo ay sinners. See? Labi na mga religious people, usahay maoning mindset, di man ko makasasala. But niingon si Paul, all are under sin. Romans 3. All, even religious people. Even we who are Christians, in ourselves, sa wala pa kita ma-redeem ni Kristo, we're not better than anybody else. We're also sinners. Wa ta mahimong Kristohanon tungod kay mas better ta, mas buutan ta kaysa uban. No. In a Christless state, tanang tao is under the command, control, dominion, authority of sin and Satan completely. All men are under sin. Now, mao na ang arraignment, mao na ang pagpahibaw sa tao sa iyang kaso. Tanang tao makasasala, everybody in the human race, gidala sa korte sa Dios o gipahibaw sa iyang kaso nga tanang tao makasasala. Ug mao nang tanang tao matubang sa paghukom ug sa korte sa balaan nga Dios. Og sa verse 10 hangtod sa verse 18, dinhi gihan-ay ni Paul ang charge, ang accusation, ang indictment nga gikan sa Dios. Gikan sa pulong sa Dios, gikan sa Old Testament. Let's start with verse 10. So good ang indictment. You see? Ang all ug none kadaghan gigamit dinha. Verse 10 to 18, kadaghan gigamit none and all. Bot pasabot kitag yung tanan. Why exempted? Ingon ato sang sudan verse 10, as it is written. You see? As it is written. Bot pasabot gisulat sa scripture. It's a familiar phrase kung mag-quote sa Old Testament. Mao gay ni gigamit ni Ginoong Kristo kadtong gitintal siya ni sa Satanas. Katulo siya gitintal ug katulo ni ingon si Christ, it is written, for it is written. You see? Mura ni bag kaning abogado nga ning quote sa balaod, mao ning balaod, it is written. Ug mao nang gibuhat din ni Paul. Di ara ang gipamulong sa Dios, balaod sa Dios. It is written. O nag-quote dayon si Paul sa Old Testament, daghang mga quotations succeeding, rapid quotations, mga familiar phrase sa Old Testament. It's a perfect tense kanang it is written. Buot pasabot gisulat kaniadto in the past pero continuing ang iyang resulta. It's a settled issue. It's a permanent record. Shows permanence of the record. It has been written and it has continuing truth. Now, naay 13 ka-charge. 13 ka indictment diri sa tao.
o naay tulo ka area. Unahon natong unang area. Unang area mahitungod sa karakter sa tao. Gipakita dinhi ni Paul pinaagi sa pung sa Ginoo. Una, ang karakter sa tao kita nga makasasala at ubangan sa Dios. So verse 10 to 12 lang una ta karon. Mao ni ang pagisgot gipakita sa karakter sa tao nakasala at ubangan sa Dios. Mga simple lang ni, dali ra masabtan, precise and pointed, and complicated. So unahon nato ang karakter sa tao. Basically, ang karakter sa tao is rotten to the core. Sa pag-ingon pa ni Jeremiah, the heart of man is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? See? Ang karakter, kasing-kasing sa tao, wicked. Rotten to the core, Jeremiah 17. Man's heart has gone foul. Man's heart is corrupt. And so, out ni Ana, magawa sa iyang kinaiya, makita, corrupted, nya unsa niya iyang isulti, corrupted, unsa iyang buhaton, corrupted pod. Now the first one, sa iyang character, there is none righteous. See, none. Why exempted? Everybody. None righteous, no not one. Walay bisan kinsa nga matarong, bisan usa lamang. Gidugangan gyud diha sumpayan, no not one, para maklaro natong tanan og aron way makaingon usa ka nato nga except me. Giklaro gyud ni Paul, nagnan pa siya, there is none. Gisumpayan pa gyud niya, no not one. Grabe pag-emphasize ni Paul nga wala gyud exempted niini. Aron way makaingon except me. Tanang tao wala gyud mapili, walay righteous at ubangan sa Dios. First charge. No righteous, no not one. Nobody. And this is a quotation from Psalms 14, 1-3. Kaning kutob sa verse 12, Psalms 14, 1-3. Let me just read 14, 1-3. The fool has said in his heart, there is no God. They are corrupt. Ang fool nga nagingon, there is no God, they are corrupt. They have done abominable works. There is none who does good. The Lord looks down from heaven upon the children of men to see if there are any who understand, who seek God. They have all turned aside. They have together become corrupt. There is none who does good, no, not one. See? It's a quotation from the Old Testament. Kutob sa verse 12. Nasa Psalms. It's a charge from God. Walay bisan usa nga matarong at ubangan sa Dios. The concept of righteous and righteousness mao gyud ni ang theme sa Romans. Kadaghan ni ning appear 30 times nini nga 16 nga chapters. Important word nini nga book. Righteous, buot pasabot matarong, buot pasabot good. It means right, it means just, it means good. Nobody is good, nobody is just. Nobody is right. Nobody. Og nay maingon, maayo man ko nga tao. Unsa man day ka good kana nga good. Unsa man nga level nga goodness ang gimin ni ana. Because for me, I'm a good person. Wa ko magpatay, nagtabang ko sa pobre, nagsimba ko kada adlaw, relihiyoso ko. So how good should I be to be that good? Pag-ingon ni Christ nga, none righteous, no one is good, no one is right, no one is just. Do you know, kaning nga word nga right, righteousness, righteous, gigamit lang na sa Dios, nga ang Dios matarong o gigamit kana diha ni Jesus Christ that He is righteous. Unsa ka good, unsa ka right, unsay standard,
as good as God, as righteous as God, kana nga level, kana nga standard. Why laing standard? You see, naay duha lamang ka level. Dili daghan nga level nga goodness. Duha ra. You're either good or bad. Kung naa kay bisag usa lang kasaksala, member na ka sa bad. Kay kanang good diha, kanang righteous as God. Pag-ingon ni Christ, there is no one righteous, no not one. Tanan gyud. Kay why matarong nga sama kaniya bisag usa. Kay kung ikaw bisag naa lang kay usa ka sala, dili na ka good, dili na ka righteous, na belong na ka sa bad. Walay laing level. See? So kitang tanan nakasala batok sa Dios. Kitang tanan. Ang sapay gingon sa Matthew 5:48, be ye perfect. O unsay standard? Be perfect as my Father in heaven is perfect. See? Ang standard, sama sa iyang amahan nga nasa langit, ingon ana ka perfect. Mao na standard. You're either perfect or bad. Kung na lang kay gamay, lang kayong mancha, bisan pag microscopic na, dili na mabilong, dili na ka mabilong sa perfect. Kay ang standard of perfection, as your Father in heaven is perfect. Mo na standard of perfection. May nga ta. Well, unsaon man pag-expect, unsaon man nato pag-abot ni ana. Pag-abot ni ana nga perfection. No, dili ta kaabot niya nga perfection sa atong kaugalingong paningkamot. Maunay purpose sa gospel. Maunay katuyuan sa gospel. Maunang naa ang gospel. Kaysa atong kaugalingon, bisan pag maningkamot ta, di ta ka-achieve niya ng perfection nga standard sa Dios. Bisag unsa pa na ka microscopic nga gamay nga mancha, dili na perfect atubangan sa Dios. Duha lang ka standard or level, perfect, bad. So kitang tanan, kausahan sa Dios, way matarong ka nato bisan usa. See? Kay sama man ka perfect sa Dios, He expects us. Mo recognize niya na, but we cannot get there on our own. Maunang na ebanghelyo. Maunang na grace. Kay siya ang mudala nato sa perfection. Siya ang muhatag sa iyang righteousness kanato. Kay dili ta maka-achieve ni anang level of righteousness on our own. So the point here is that man is either perfect or bad. Ug tungod kay wa may perfect, kitang tanan bad atubangan sa Dios. Now tingali ang mga tao sa ilang pagpaningkamot mas layo ang ilang pagkagod, mas habog ang ilang pagkagod. Pero dili gihapon ma-achieve tungod kay ang standard ang Dios man. All fall short of the glory of God. Murabag contest. Ang uban nakadagan kutob Ormoc, ang uban nakadagan kutob Tacloban. Niyang finish line kay Thomas Pluto. Wa gyud. Ingon anang standard. Standard of perfection ang Dios man. Tingali ang uban makaabot ngadto sa Manila og dagan pila ka days, pero sa kaugalingong paningkamot moabot og Pluto, mo nang ningon, no one is righteous, no not one. See? Nobody. So dinha ta nagsugod. Everybody is bad. Mo nay sugod sa gospel. Now gikusahan. Ikaduha nga indictment, verse 11. Ang tao dili lang not good or dili lang evil,
Ignorant pagyud siya. Wa pagyud siya kahibaw. Verse 11, there is none who understands. Wa pagyud siya kahibaw sa maayo. Unsay maayo. Maghapon ni Psalms 14:2 ni siya ug naghapon ni Psalms 53:3. See? Not only is man bad, but he doesn't even understand what good is. Unsa na lang gyud ang kahimtang kaluoy sa tao kung walay grasya. Dili lang siya bad atubangan sa Dios, wa pagyud siya kahibaw unsay good. See? None who understands. Ang tao walay saktong understanding sa Dios. Wa say saktong panabot mahitungod sa Dios. Why kaugalingong abilidad sa iyang kaugalingon pagsabot sa kamatuoran mahitungod sa Dios ug sa iyang kaugalingon. Mo nang si Paul nagsuwat ngadto sa Corinthians, 2 Corinthians 2:14, the natural man understands not the things of God. He cannot know them because they are spiritually discerned. You see? Ang tao sa iyang kaugalingon lang, walay kapasidad makasabot sa Dios, makaila sa Dios. Sa iyang kaugalingon, dili makasabot sa mga butang sa Dios, mahitungod sa Dios. Grasya na sa Dios nga ang tao pasabton mahitungod kaniya. Kung ikaw nakaila sa Dios, grasya na gikan sa Dios. Kung ikaw nakasabot sa iyang puong, grasya na gikan sa Dios. Kay naturally, ang tao di makasabot. Munang maningkamot makasabot sa pung sa Ginoo, mangayo sa iyang grasya. Kay grasya na gikan sa Dios. Aron natong masabtan, ang kahimtang sa tao mahitungod sa panabot. Pag-illustrate, Ephesians 4:18. Mao ni. Ephesians 4:18. Having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. Mao ning kahimtang sa tao, sa panabot sa tao. Understanding darkened. Nangit-ngitan ang panabot. Nahimulag, nalayo sa kinabuhi sa Dios. Ignorant ang blind, ang kasing-kasing. Mao nay picture sa tao. Not only ang tao bad, hopelessly stupid pa ang tao, mahitungod sa truth sa Dios. Wa tay kaugalingong abilidad, pagsabot, mahitungod sa mga butang sa Dios. You see? Kung atong hinumduman ang chapter 1, sa creation, makita unta nga naigamhanan nga Dios nga nagbuhat niini. Kung ang tao mo reject pa ni ana, iyang gipawong agamayng lamdag na kamatuoran mahitungod sa Dios. Ug mahitungod ni Christ, kung mo-reject pa gid siya, gipawong niyang last nga lamdag nga gikan sa Dios. Mo nang not thankful, their foolish heart is darkened. Verse 20 sa chapter 1. Makita nato historically, makita nato individually. Ang tao, nagyoy, na, tanang tao, sa pagkatao, na guilt, inner sense of guilt, na sense of God, na conscience, pinagi siyang conscience, pinagi sa creation. Kung pugngan pa na sa tao, wala na makalamdag niya. Sadly, daghay tao maghunauna nga they're wise. Maalamon sila. Bisag mao na ang ilang kahimtang, mao ning tinuod nga kahimtang pagtan-aw sa Dios at tubangan sa tao. Bad, and then no knowledge, innate ability to understand good and God. Totally black, totally blind. Murabag sa ato dinhi sa kalibutan, buta og bungol mahitungod sa spiritual things.
Mahitungod sa mga langit ng butang, ang tao buta og bungol. Mo na'y kahimtang sa tao. Grace lang kung makakita ka, kung makadungog ka. Grace sa Ginoo. Mo nang niingon si Jesus Christ, I come to give sight to the blind. See? Kay mao ning pagtan-aw sa tao, sa Dios ngadto sa tao. Kanang word nga blindness diha from the word poros, it's porosis. Porosis is from the word poros, but pasabot stone harder than a marble. O kanang word nga porosis, it came to mean nga wala na'y feeling, na lost na ang iyang sense. Blind, ignorant, hard as a rock, utterly insensitive. Kanang word nga blindness, kanang blindness din ha, porosis. Wa nagay feeling ang tao. Insensitive na gyud siya mahitungod sa mga espirituhanong butang. Now, ikatulo, verse 11 gihapon. There is none who seeks after God. Walay nangita sa Dios. Mayon tayo, wait a minute. How about dahil ng mga relihiyoso nga tao, wala ba dahil na sila mangita sa Dios? Di ba na contradictory? Sa kadaghang religion sa kalibutan, nangita man na sila sa Dios. Nganong ningingon man diri ang pong sa Ginoo, there is none who seeks after God. Di ba si Kristo nag-ingon nga, he that seeketh findeth, to him that knocks shall be opened. Nya nag-ingon page Hebrews 11:6, God is a rewarder of them that diligently seek Him. Di ba ni contradictory? No, it's not contradictory. Why? Ang tanang tao nga na-involve og false religion, dili gyud ang Dios maoy ilang gipangita. Ang tanang tao nga na-involve og false religion are actually running away from God towards their man-made God. Ang tanang tao nga wala mo ila sa Dios, tinuod nga Dios, gihimo nilang relihiyon tungod kay naa sila gipangita sa ilang kaugalingon. Dili ang Dios ilang gipangita. Tingali nangita sila peace tungod kay feeling guilty sila. Nangita sila salvation. Nangita sila og kaluwasan or whatever ilang gipangita, peace of mind. Dili gyud ang Dios ang ilang gipangita. Naa sila gipangita pero para ra sa ilang kaugalingon. You see? Kanang mga religious nga tao, they're actually running away from God. Kay unsa may but pasabot day aning seek God. But pasabot ni ana, matagutlo sa imong kinabuhi gi-consider nimo ang Dios. Whether nagkaon ka, whether naginom ka unsa imong buhaton, imong gi-consider makalipay ba ni sa Dios? Makapahimuot ba ni sa Dios? You see? Ang mga relihiyoso, panahon ra sa Sunday, panahon ra sa simba, relihiyoso. Kaya ilang gipangita para lang sa ilang kaugalingon, para mo feel sila nga naibanan ilang sala, para mo feel sila nga, uy, maayo ko nga tao, para mo feel sila nga religious, pasayloon tingali sila sa Dios, pero dili ang Dios maoy ilang gipangita. Kay kanang who seek God, matagutlo sa imong kinabuhi, naghuna-huna ka, makalipay ba ni sa Dios. Tinuod relihiyoso pero ang mga dautan. Ang lifestyle sukwahi sa pong sa Dios. They're not really seeking God. Lahi ang ilang gipangita. Something sa ilang kaugalingon. Whether peace of mind, whether kaluwasan, pero lang gibuhat, pinagi silang paningkamot, dili Dios kaluwasan. See? They're blinded to the truth. Nag-seek sila og false God. Mao ni ang pong sa Ginoo. John 6:37. All that the Father gives me
will come to me. Who will come to Jesus Christ? Those who are given by the Father. Gihatag sa Amahan. See? And the one who comes to me, I will by no means cast out. Di gid balibara ni Kristo ang moduol kaniya. Pero kinsa may moduol kaniya? Ang gihatag sa Dios. God's initiative. Maunay grace. Maunay dapat sabton sa tao. Kung ikaw nahimong Kristohanon, tungod kay ang Dios naglihok ug nagtawag kanimo. Naghatag nimo ngadto ni Kristo mo nang ningduol ka ni Kristo. Praise God, nahimo kang Kristohanon. See? Dili tungod kay nangita ka sa Dios. Mao na grace. Kitang tanan bad, no one is perfect, no one is good. Kitang tanan walay kaugalingong kapasidad makaila og makasabot sa Dios. Unless ang Dios molihok, unless ang Dios mohatag sa iyang grace. Kung nahimo kang Kristohanon, pasalamate gyud ang Dios. Kay there is none who seeks God. Wala gyud nangita sa Dios. Ang gipangita sa tao, need sa ilang kaugalingon. Naay need sa ilang kaugalingon. Ug sa ilang hunahuna religion, mo'y maka-fulfill. Pero ang ilang kinabuhi, human og simba, sa lawayon. Nay sugal, nay bisyo. See? They're not really seeking God. Kay kanang who seeks God, matag segundos imong kinabuhi, gi-consider nimo. Mo nang seek ye first the kingdom of God and His righteousness. See? Mo na'y seeking God. We're all dead. We're all spiritually dead. Unsaon man sa patay pagpangita. See? Ang patay dili makapangita, ang patay di mag-need. We're all spiritually dead, Ephesians chapter 2. We're all spiritually dead. Ang Dios mo'y ning reach out. Siya ang naghimog initiative para kita mabuhi. Praise God for that. Ang moduol ni Kristo, mao nang gitawag sa Amahan. Mao nang dili ta better than them. Kung nahimot ang Kristohanon, we're not better than them. We are all under sin. See, ningon si Paul, Philippians 2:21. No one, verse 44, John, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. See? Why makaduhol ni Kristo unless ang Amahan nga nagpadala ni Kristo mo-draw ni anang tawhana, and I will raise him up that the last day. So why contradiction? No one who seeks God. Men do not seek God. They seek their own will and their own way. They may seek it in religion, but it is not the true God. Nay need sa ilang kaugalingon, ngomoy ilang gipangita. Og tingali gamito nilang relihiyon, pero dili gyud ang Dios ilang gipangita. Dios nga ilang gi-manufacture. Dios nga maka-accept sa ilahang gusto, maka-accept sa ilang standard. Mao na ilang gipangita. Pero dili ang tinuod nga Dios mo ilang gipangita. Now, Philippians 2:21, for all seek their own, not the things which are of Christ Jesus. You see? Unsay gipangita? Sa ilang kaugalingon. Naay need sa ilang kaugalingon, mo ilang gipangita. Tungod kay naay need sa ilang kaugalingon. Dili gyud Dios ang ilang gipangita. Not the things which are Christ Jesus. Kay kung nangita pa sila, you see? Kung kanang mga relihiyon nangita pa, kung musangyaw ta ni Kristo, madinawaton. Imagine, sangyaw ta din ni Kristo, daghan bang ng dawat? Daghan ba ang open og malipayon nga ning dawat ni ana? If they're really seeking God,
No, because they're seeking the things, not the things which are of Christ Jesus. They're not really seeking God. Nay something sa ilang kaugalingon nga mo ilang gipangita, but it's not God. Gamiton lang nilang relihiyon, tingali kay silang una-una, ang relihiyon may maka-fulfill ni ana. Ikaapat, verse 12, they have all torn aside. They have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. Back gihapon na sa Psalms 14, verse 3. All men have deviated from God's path. Muna, they have all torn aside. Lahi na ang gisubayin nga daan. Tanang tao, lahi ng daan gisubay. Kung nagsugod ta sa bad, unya, di pagyud ta kasabot, dili ta ka-understand unsay good, ang daan nga atong masubay, dili gyud mao. Mao na nahitabo karon sa tao. Verse 12. Blind pa, ug mao nang dili makatuod sa insakto nga dalan. Matipas gyud ug maadto gyud lahi nga dalan. Sama sa giingon ni Isaiah, all we like sheep have gone astray. See, nasaag. We have turned to his own way. See, nasaag na ta sa daan sa Dios. Ning simang ta sa atong kaugalingong daan. Morning 12, verse 12, Romans 3. They have all torn aside. Tanang tao, ning tipas og daan, gone astray. Og do you know, ang familiar nga tawag sa bag-o pa ang early church na mention na nako before, bagong tawag sa early Christian church at biblical times, the way. Na known ang mga Christian pundok nga the way. Muna nga word, it means path. It's God's path. Path to God, path to heaven, path to goodness, path to holiness, path to salvation, path to righteousness. Muna ang mga early Christians, ang ilang group, popular, una na tawag as the way. Okay. Tanang tao ning simang man. Di ara ang saktong daan padung sa Dios, saktong daan padung sa kaluwasan. Kaya ang tanang tao ning simang sa sayop nga dalan. Manang ang Proverbs 14:12 ningingon nga, there is a way that seems right to a man, but it ends the way of death. Ang tanang tao, wa mo follow sa path sa Dios. We've gone astray, tanang tao ning simang. Ning follow sa wrong path. Nya kung ang tao tudluan, mao ni ang saktong path. Jesus is the way. Sila pa'y masuko. Imbes sila ang blind, sila pa ang masuko ug tudluan nga mao ni ang saktong daan. Mao nang evangelism. Tudluan sa saktong dalan because Jesus is the way, the truth, and the life. Ang tao nahimo namang stone cold heart, unbeliever, porosis, darkened. Mo nang sa evangelism, magampo ta sa grasya sa Dios. Kay ang Dios ra ang makapahumok sa kasing-kasing. Ang Dios man mo'y modro sa tao para moduol ni Kristo. Mo nang grasya sa Dios ang atong iampo. Ug mao ni ang sinugdanan sa paghukom sa tao. None righteous, no, not one. None that understands, none that seeks God, ang tanang tao ning simang ug dalan. Hangtod ang tao mo recognize ni ana, why paglaom ang tao. Kung dili mo recognize ang tao nga mao day na iyang kahimtang, dili siya makadawat niya ng paglaom. Importante nga masabtan sa tao nga mao na ang iyang kahimtang aron mo dangop siya sa manluluwas. To close, our hope is in Christ alone.
Kaning verses, leave no doubt nga kita walay solusyon sa atong kaugalingong problema. Wala nato ang solusyon sa atong problema. Dili nato ma-achieve unsa ang gi-accomplish ni Kristo. Ang pagkamatarong dili sa atong kaugalingon, kundi pagkamatarong freely ihatag ni Kristo kung imo siyang tuuhan ug dawaton. Let us pray. Father, we thank you so much sa imong grace. Nagtawag ka namo aron kami moduol ni Kristo, makaila ni Kristo. We recognize that we were all under sin, and we thank you for your rescue, for your salvation. We thank you for redeeming us. Ginoo, daghan pa kayo among higalagaan, kay higalaan, minahal sa kinabuhi. Even MCUC parents and their families and children, Lord. Wala pa mo ilan nimo, mudawat nimo. Sometimes, allergic pa sila, Ginoo. Lord, we pray for your grace. Be merciful towards them. May you draw them that they will come to Jesus Christ. Use us as your instruments. In Jesus' name we pray. Amen.